Magandang araw at magandang buhay mga kaparikoy! Welcome to my YouTube channel at Neil Media TV. Hello guys, malakas ang snow ngayon. Ayan o, kita niyo yung mga snow na yan. Ayan. Ayun. Buong araw ang snow ngayong araw na to dito sa Canada, Edmonton. Ito. Hello guys! Hello mga kaparikoy, sobrang taas na naman ng snow ngayon. So ito kami, ayan, pauwi na ako. So ayan, medyo basa ang snow ngayon, sobra. So pauwi na tayo. Tingnan natin lahat kung gumagana. Okay, let's go. Ayan. Ayan. Nagtanggal pa ako ng buhangin sa harapan para pampabigat. Pero di ba, okay lang. So medyo marami na naman disgrasya ngayong araw na to, anak ko. Hindi maiiwasan yan. Dito pa. Sadyang napaka-critical mag-drive dito ng sa winter. Pero ito patapos na kasi to. Pag once na iinit na yan, ngayong end of March o middle of March. Middle of March. 15 na tayo. Mga siguro next week. Pag uminit na yan, tuloy-tuloy na yun. So, medyo dadahan lang tayo kaparikoy. Yan talaga, ayan. Ito mo, nabibit-bit lang yung ano. Kababangga lang siguro ng sakin. Palagay ko lang. Kaya ko nasabi na medyo makapal talagang snow dahil makikita nyo naman yung daan ay talagang wala na yung guhit. Para na naman kaming maglalaro ng soccer nito. Or hockey. Kanya-kanyang ano, kung anong lane ka na. Siya nga pala, pag-uusapan natin na ngayong araw na to ay tungkol sa kalsada. Bakit nga ba ang kalsada sa atin at saka yung pag-aano sa traffic natin ay napakagulo? Siguro unang-una diyan, kung i-compare mo dito, sa atin kasi walang mga disiplinang tao. So sample na lang yan, stoplight. So yan, nakago yan. Alam nyo ba, kahit na madaling araw yan, kahit madaling araw pa yan, na wala ng stoplight yan, sumusunod pa din sila kahit walang nakatingin. Pag sinabi may stop sign, mag-stop talaga yan, whether may tao wala, may tatawid o wala, may sasakyan o wala. Ganon yun. Pero sa atin kasi, kapag wala na nakatingin, lalo naman pag madaling araw, gabi na, ay bumulusok na lang sila kung ano-anong ano. Di ba? Ayun ang problema sa atin. Kita naman na may stop sign, hindi nila papansinin yun. Nasanay na lahat ng tao sa atin na ganun. Nakita nila na cross sign, kita nyo yan. Yan, may crosswalk yan. Kita nyo. Dito, nag-iingat lahat ng tao sa crosswalk kasi alam nila na
anytime may tatawid. Tsaka dapat malikot ang mata mo sa mga ganong mga sign. Sa atin, crosswalk, hindi nire-respeto. School zone, ganun din. Hindi nila nire-respeto yung school zone sa atin. Marami. Kawawa. Kaya daming aksidente sa atin. Tapos yung rules ng mga ibang mga motorista sa atin, Diyos ko po. Sabi ng kaibigan ko kababakasyon lang galing Pinas, ay natatakot nga daw siya na mag-drive doon dahil sobrang grabe daw, kaliwat kanan ng mga motor. Ikaw ang matatakot. Nakikipagpatintero daw mga motor to. Isipin mo yun, gano'n katindi. Nakikipagpatintero kagaya nito. Nakikipagpatintero din tayo kasi tayo sa ibang lane. Yan, kagaya niya. Although may mga mabibilis pa rin dito. Disgrasya nandiyan naman talaga, pero talagang hindi ganoon ka ganoon ka grabe, hindi ganoon. Kasi makikita mo yan, wala man lang overtake. Basta pag nanatili kasi sa lane mo, manatili ka lang sa lane mo. Ganun lang. Kasi nakasimple. Tsaka ka ngayon magsisignal. Yan, gano'n. Walang unahan. Hindi mo pwedeng sumingit. Kung siguro kung ganyan sa atin, kung ganito ang sistema sa atin, palagay ko, ganda. Naiiwasan yung awayan sa kalsada. Yan. Magsisignal kapag mag-change lane. Alam nila kung kailan sila liliko. Alam nila kung kailan sila magpipreno. Alam yan. Kahit sabihin nila na mas snow yan. Although, mabibilis pa rin. Kasi mostly naman kasi dito mga sakit pag ganyan. Ayan, gagaya sa akin, naka-winter tire naman dito. So, may traction pa rin kahit pa paano. So, hindi siya basta-basta dudulas. Although, kapag nag-preno kayo, talagang mahaba pa bago ka. Kaya advance kang mag-preno pa. Tapos, U-turn sa atin kahit na hindi po pwede mag-U-turn tapos may biglang tatawid. Alam mo yun, grabe no. Naiisip ko nga din. Paano kaya yun? Kahirap. Kahit ako nahihirapan ako sa sistema sa atin. Pero ang galing ng mga tao. Ito muna tayo, kami dito, kung siguro kami, pagkatapos uwi ka dyan, medyo matatakot ka. Hindi lang medyo, kahit takot ako. Oo. Yeah. Yan. Ayan yan. Ito, madulas yan dito. Ayan, yung sistema na yan. Madulas yan. Pag ikakarir mo ng husto yan, wasak ka dyan. Ang nakakatawa pa sa atin doon ay kung sino pa yung mali. Yung pa yung matapang. Ang dami kong napapanood ng gano'n. Di ba? Dito, hingi pa ng pasensya. Tapos kakaway pa yan, sasaludo pa sa iyo. Kapag kay pinagbibigyan ka, pag kayo, kagaya niyan, mag-ano ka, tapos hindi ka mapagbigyan, tapos may magbibigay sa iyo, magsasaludo pa sa iyo, magkakaway sa iyo ng kamay, ay, salamat, ganyan. Parang meaning na nagpapasalamat. Sa atin, tangin na, papakyawan ka. Grabe. So, pa-traffic daw dito kanina kasi may disgrasya. Hopefully sana natapos na yung nakuha na yung nano dito. Disgrasya.
Yan. Oh, yun, no? Medyo matraffic nga. Wala, matraffic nga dito. Ano kaya? Makapag-exit pa kaya ako dito? Matraffic nga kaparikoy, may disgrasya nga dito. Sigurado yan. For sure. Meron. Oh, ay, ang dami nga palang, siya nga pala, ang daming nalungkot sa nangyari kay Duterte. Pero full support kami kay Digong, kay Tatay Digong, dito sa Canada. So, ang dami mga Pilipino na nalungkot sa nangyari. Alam naman natin na siya lang yung bukod tanging tagapagtanggol ng mga mahihirap. At siya lang din yung marunong umunawa sa mga sitwasyon natin ngayon na nangyayari sa ating bansa. So, lalong nagagulo-gulo ang Pilipinas. Ano na nangyayari? Diyos ko po. Ang pangit na ng ano ba daw? Tingin. Yung tingin sa atin o sa anak. Ganon katindi ang epekto ng nangyayari ngayon sa bansa. Diyos ko, hopefully sana maayos na yan. Mag-decide ng mga tao. Mga tao lang yan eh. Mga tao sa atin, sana magawa nila ng ano yan. Hindi naman yan sa ano eh. Kasi mas powerful pa din yung mga tao. Pinaka-powerful sa lahat yan. Wala nang iba. Although, na may ano tayo, may tawag nito, may Supreme Court, yung mga ganon. O, lilito sa ano, sa mababang hukuman o di kaya sa mga mambabatas. Although meron naman, pero mas powerful pa din yung mga tao. Grabe ang tao. Daming ano, may isa pa kami kasama. Medyo parang naiyak siya pag napag-uusapan. Mahirap nga naman talaga, nakaka-touch ano dun. Ang tanong kung makakalabas pa kaya si Tatay Digong. Kasi nandun na sa loob, nako. Yan na yung mga bagay-bagay ngayon na hindi natin alam. Kaya tayo mga Pilipino, sana kayo sa mga posibleng mangyayari sa Pilipinas. Sama-sama na kayo. Hindi na pwede pagtatagalin yung mga ganyang ayos. Habang tatagal ng tatagal yan. Maganyan, lalo ng kawawa Pilipinas. Bagsak. Babagsak ng host ng Pilipinas. Sobrang laki na ng epekto niya. Lalo na yung nangyari ngayon kay Digong. Kay sumusuporta lahat, almost lahat ng tao na Pilipino. Dami sumusuporta kay Duterte. Ilan-ilan lang naman yung ayaw. Mas the best kasi yung pamamaraan niya dati. Mahigpit, pero talagang makikita mo na may batas talaga. May pangil talaga sa batas. Nakita ko yun si Danao.
Nakaiyak na pakagulhol si Danang. Grabe. Yan. Tuwan-tuwa ngayon yung mga kalaban ni Duterte. Di ba? Okay na. Yun lang naman mga kaparikoy. Medyo mababa yung usapan natin. Sa bagay, ipopost na natin ito maya-maya. At hanggang sa muli. So, sunod naming segment. Last ni Chloe ngayong week na to. At may mga party din kaming atinan. So, baka magla-live din ako. Titingnan natin. Then, upload ko na lang ulit sooner itong video na to. Okay, maraming salamat ulit. Daghang salamat sa ating mga kabisayaan. Syukran naman sa ating mga taga Middle East. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa aking mga videos. Huwag nyo lang pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Magkita-kita ulit tayo sa susunod dito sa ating Buhay Canada!